many possible ways paano mag-produce ng GABA sa brain natin. I mean, sa body in general. So, first, actually, pwede tayong makapag-induce ng GABA production in our body by eating probiotic-rich foods. So, like yung mga Yakult, yogurt. So tama yung kasabihan na Yakult everyday, okay? Kinda, yes. Bibili na ako ng Yakult. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. Ang guest natin for today ay instructor sa Cavite State University. Siya ay nagtapos ng BS and MS Food Technology sa Visayas State University sa Leyte. And during his master's, siya ay isang DOST scholar. At ngayon, siya ay kumukuha ng PhD in Food Science as a Japanese government scholar or ang MEXT scholarship natin dito sa Hiroshima University sa Japan. And without further ado, let's all welcome Mr. Jason Braga. Hi, thank you for having me here. Ayun, so para lang pala sa kaalaman ng lahat ng viewers and listeners, magka-batch kami ni Sir Jason na pumasok sa MEXT Scholarship. Pero hindi ko alam kung kailan ka ba nakapunta ng Japan, 2021 or 2022? Part ako ng mga naabutan ng border closure. Okay. Sa 2022 ka rin dumating. Yeah, pero I think sa batch natin, ako yung unang nakapasok. Okay. Nung nag-open ulit. Kailan ba nag-open ulit? March? February? March. So halos same lang din pala tayo. March din ako dumating. Okay. 11 ata ako dumating. Okay. Okay. So parang halos magkasunod lang din. Ngayon, naka-study leave ka from Cavite State University. Yes, naka-study leave ako. After that, magpo-postdoc ka pa dito or babalik ka ng ano? babalik ka na sa Cavite? Babalik muna sa Cavite. Pero right now, working on my postdoc applications. Okay. Ano to? JSPS? Hindi. Sa ibang lugar. Pero ano naman, kinonsider din ng sensei ko na kunin niya din ako for postdoc. Okay. Pero so yun ibang lugar meaning ibang country or ibang university? Ibang country. Nice, I hope mag-materialize. Ma-realize yun. Today, ang pag-uusapan natin, ito yung PhD research mo ngayon, di ba? All about yung epekto ng pagkain sa brain function. Yes, that's my research. Ayun, so very interesting na topic. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin yung journey ni Sir Jason kung paano siya naging scientist. So, sir, can you share with us ano yung naging journey nyo? Kailan nyo na-realize na gusto nyo maging isang scientist? Actually, hindi ko talaga hindi ko alam na ito pala yung path na gusto kong tahakin when I not until na nag-high school. Yeah, kasi sa high school, doon sa Leyte, doon din sa Visayas State University, meron siyang laboratory high school. And fortunately, nakapasok ako doon. so yun. And doon ko doon ako na-start na sa science. Actually, even if yung school namin is like agricultural high school, pero more of more of research on agriculture and stuff. So, yun. And then, actually, hindi ito yung field na gusto ko before. Kasi I really love biology.
Mm. So yun. But nung admission nung college, um, first choice ko talaga yung biology, pero nung tiningnan ko yung mga op mga possibility mga work after taking the degree of biology. So parang nakita ko na, parang hindi siya gano'n ka diverse. Mm. So so I opt, and then yung second choice ko is agriculture, yung Mm. gano'n. And then yeah, and then napunta ako sa food tech kasi nakita ko na parang puwede siya sa biology, puwede din siya sa agriculture, Hmm. puwede siya sa nutrition and stuff. So yun yung tiningnan ko, like kung ano yung puwede kong magawa after college. So yun. Pero back in high school din, ano talaga parang nakita ko na, interesting masyado for me yung research kasi even nung third year high school kami, meron na kaming research, um, mga research activities. So, not Mm. just lab activities but research talaga. So, parang dun din ako na dun ko din nakita yung love ko for research talaga sa high school. And I'm very thankful kasi coming from like a non-academic family. So parang it's hard for me na, I mean parang hindi siya gano'n ka-common na mag-go into science. Yung high school research niyo, Hmm. related ba siya sa food science or agriculture or other topic Um, talaga siya? it's like it's more of like a post-harvest. Kasi yung research namin nung high school, if I remember it correctly, parang gumamit kami ng chitosan. If you know chitosan, like Hindi from the rin. shell, it's like a compound, a polysaccharide. Polysaccharide. I think it's a polysaccharide. I'm not so sure, but ano siya, compound siya from the exoskeleton of crab or shrimp. Yung sa cover nila, sa shells, Mm. yung mga gano'n, meron dun ng chitosan, and then in-apply namin siya sa banana, and then we check if nakaka-prolong ba siya ng shelf life. So mas napapatagal niya ba Ah. yung yung parang green stage ng banana. So parang gano'n. So it's like a post-harvest agriculture, something like that. Ayun, very interesting na ano. Yung actually first time din ito na nag-feature kami ng about sa food, yung topic. Tapos Ah, ayun, really? Oh, thank you for parang nakaka-happy naman. nag-work din kayo sa food production, parang hindi kayo agad-agad tawag nito, pumunta sa academe. So, Yes, can you yes. share po ano yung nangyayari during food production? 'Di ba ito yung Hmm. mga ano na, parang yung ginagawa dun na pagkain, ito yung binebenta dun sa mga supermarket, parang gano'n or Yes, grocery yes. stores. Can Mhm. you share po ano yung nangyayari inside Actually, the ano? okay, I would love to. So yun, yung work ko before, after graduation nung college, nag-work ako as production supervisor sa isa sa mga dried mango companies sa Cebu. I don't know if Hmm. you're familiar with, Cebu, the Cebu or Philippine brand na dried Ito yung mango. ano, yung Green madalas ang na food. nakikita sa mga grocery, yung green Yes. yung Yung packaging? package, hindi, Okey. pero Cebu or Philippine brand, yun yung company na inaano ko na pinag-work ko before. So yun, I work as a production supervisor, so chine-check, hindi naman like directly na ako talaga yung nagche-check, parang nagmo-monitor ako as a supervisor, mino-monitor ko yung productivity, and then nagso-spot check din ako sa actual work, I mean sa working area ng production. So chine-check ko kung tama ba yung pagsusuot ng, like PPEs inside sa company, yung gano'n. Kasi, Nice. quality is our top priority as Hmm. someone who's working in the food industry. So yun, mga gano'n, and then we try to troubleshoot if there are problems sa production, yung mga gano'n. So yun. I mean, it's fun. And then after that, I worked also in Julie's. Julie's, Yung but bake not, shop.
Yeah, the Yung bake shop, but oo. I work Oh, in the okay. laboratory, so I checked all the raw, not all, but most of the raw materials in Julie's. So like the flour, yung mga butter, yung mga ganon. So ginagamit namin siya inside sa lab, ginagamit siya in making bread, blah blah blah. And check namin kung yung quality ba ay uh, nag nag-iiba doon sa standard. Hmm. Ay, So diyan pala ganon. curious ako. Kasi 'di Mhm. ba ano, meron tayong mga food production na maliliit. So for example, yung bakery, meron kang Mm. bakery na diyan lang sa village Tabi-tabi. niyo na small scale. Tapos meron kang itong large scale na nga na bake shop. Yung recipe ba pareho lang dun? Like for example, dun sa maliit na bakery gagamit ka ng ganito kadaming flour, itlog, tapos kung Hmm. i-scale up mo siya na gano'n kalaki, ano yung nagiging scaling nun? Parang Parang may gano'n ba? mostly meron, The I same mean yung parang ilalakihan mo lang, dadamihan mo lang siya? parang kung yung target mo na quantity na finished product, kasi 'di ba for example yung recipe mo is like 1 kilo and then yung finished product niya ay yung yield ng ano niya is like for example pandesal. So yung 1 kilo of flour makakagawa ka ng like 40 pieces. Depende sa laki na gusto mo. So yung gano'n, like for example yung medium like 40 for example, gano'n. So kung gusto mong gumawa ng maramihan, so multiply mo lang siya kung ilan yung gusto mong magawa for that production. So, somewhat Pero ay standardized sige. pa rin siya, mm. Pero ano ba yun, may effect ba yun sa quality? Like for example, may threshold na kapag ganito kadami, hindi na mag-a-apply yung gano'n lang na scaling kasi nare-reduce yung quality or wala namang gano'n? I think, ano 'yan, dun sa quality ng raw material siya magma-matter. Ah, Oo, kasi for interesting. example, like yung flour, merong mga flour na sobra kung sobra kung mag-absorb ng liquid. Meron din iba na sakto lang. So yun, with that changes in the quality of the raw material, maa-affect yung finished product mo, yung quality ng finished product mo. Ang random ng mga naiisip ko lang bigla na topic. Ah. So, 'di ba gagawin niyo yung pagkain tapos 'di ba, siyempre lahat ng pagkain may expiration date. Hmm, Paano paano nako-compute yun? Tapos ano yung pinagkaiba nung best before, parang expiration, expiration date, mga gano'n-gano'n? I mean, like, common naman 'yan na tinatanong sa'min pero so yun, for shelf life, meron merong technology talaga na how they compute it like, um, hindi ako masyadong familiar sa shelf life evaluation actually, like yung recent ngayon kasi yung alam ko is yung standard. So meron kaming retention sample and chine-check namin siya from time to time kung okay ba yung for mostly the microbiological aspect niya, kung yung total bacteria or total bacterial count niya is okay, safe for consumption, yung mga gano'n. And then the sensory chine-check din, gano'n. Pero meron talagang, technology na intended for shelf life evaluation na may mathematics talaga, parang mathematical modeling, something like that, and I'm not really familiar on that. Sorry. Pero yung regarding sa best before, expiration date, yeah, I mean, for best before, okay yung quality niya before the indicated date doon sa package. Pero Mm. that doesn't mean na hindi na siya palatable after the day na naka-indicate doon. Kasi usually may mga grace period naman yung mga shelf life, eh. Like at least, maximum I think of 1 month. Yeah. And then if So, it's papangit lang yung lasa niya, gano'n? may change lang sa quality. Hindi naman sa lasa, pero like for example, like mostly texture or yung mouth feel niya naiiba as compared doon sa
before the best before date niya, gano'n. So, and then sa expiration date din. So, parang after expiration date, parang may extension pa talaga 'yan na okay pa siya kainin. As long as ano siya, na-store siya sa ano niya, sa kung ano yung in-indicate na storage condition, gano'n. Ay, ito pala, last question tungkol dito tapos papunta na Okay. tayo dun sa paper mo. So, for example, bumili ako ng product sa Philippines tapos nakalagay dun, expiration May 25. Tapos pumunta ako sa isang country na yung time zone niya ay earlier. Tapos dito sa Pilipinas, May 25. Pupunta ako sa country na yung time zone niya, for example, May 24. Mawawala ba yung expiration date ng pagkain pag pupunta ako sa ibang place? Actually, hindi ko din naisip yan until you ask. Parang hirap na na-challenge ako do'n, I think kasi may time difference 'no. So, I don't know. Ang hirap sagutin. But for me, personally, if I check the the physical appearance of the product, for example, what kind of product ba ang gusto mong i-example from the Tinapay, Philippines? for example. Tinapay. Okay. Or lang, basta habang walang molds, okay pa siya. Oh, I think gano'n. Puwede naman gano'n basta naka-store kung tinapay kasi ano siya, parang sensitive siya sa temperature. So, if you store it like sa temperature na for example sa Pilipinas, like ambient temperature sa'tin like apakataas 'di ba? Like ang init ng ambient sa'tin. So, parang or yung room temperature natin pala mas mainit compared sa normal na room temperature. So, yeah, I think mostly molds yung tinitingnan natin, kung physically may nakikita ba tayong mga buhok-buhok na diyan ng molds, ganyan. Pero if ini-store mo siya sa cold temperature before the expiration or freezer mo siya, I think it's still safe if you eat it beyond the expiration date. Okay. At least na-clarify yung mga ko, yung mga thoughts ko regarding sa pagkain. Pagkain. I hope I answered it correctly. Ayun, yung mga viewers, comment na lang kung may idea kayo regarding time traveling nung expiration date. Yes, please. Ayun. So, ang pag-uusapan natin ay yung paper niya entitled Gamma aminobutyric acid as a potential postbiotic mediator in the gut-brain axis, published this year sa journal na NPJ Science of Food. So can you explain po muna ano yung gamma aminobutyric acid, and can you explain yung paper nyo in one sentence? So first, gamma aminobutyric acid is yun siya, compound siya na predominantly nasa brain din natin siya. So, isa siya sa mga neurotransmitter. So meaning isa siya sa may function siya regarding sa brain function natin. And for example, like if merong imbalance or hindi gano'n kadami yung GABA mo sa brain, tendency is that you'll have like a brain-related disorder. So, Kung hindi if hindi enough kung hindi enough yung quantity ng or yung level ng GABA sa brain mo. So, tendency magkakaroon ka ng brain disorder like epilepsy, Alzheimer's disease, or dementia, Parkinson's disease, and other stuff related to GABA.
So ganon. And if I try to explain my paper in one sentence, it's like parang ang hirap actually in one sentence. So ano siya sa like overall sa paper, like I think for me, like um you are what you eat talaga. Mm. You are what you eat. I think that's my one sentence or one phrase for Simplest way yun na for my pag-explain. paper. Ayun. So actually very interesting to nung nag-sign up kayo dun sa open call namin for speakers. Mhm. Tapos ayun, interesting siya kasi ito yung unang article din na feature namin na review article. Hindi siya Yes. yung typical na hindi siya yung regular article. Mhm. So yung question ko dito is ano yung difference or may difference ba yung thought process sa pag-formulate ng isang regular article compared sa isang review article? Or ano ba? kasi well, kapag 'di ba gumagawa ka ng research yung mga regular articles, talagang may RRL dun. Mm. Pero yung well, for me, yung RRL sa isang regular article hindi siya as extensive as compared doon sa isang review article. Review article. So, can you share po ano yung ano yung Ye thought process dun? Ano yung differences between them at bakit kayo naging interested dito sa GABA? So yun, I think almost the same lang din naman yung parang how you came up with those those how you came up with like a regular research article. Parang same lang siya sa review article. Pero yun nga lang, napaka-tedious ng work kasi ang dami mong babasahin, and at the same time, since ang daming mga conflicting evidence from Mm. one paper to another regarding GABA, and then meron ding ganito, blah blah blah. So parang ang hirap kung saan ka pupunta, saan yung direction pupunta yung paper mo. So at first, nung nasa process pa kami ng writing and collecting literature, so parang while I was talking with my sensei, parang, okay, maybe about food lang muna tayo, blah, blah, blah. So yun, nagbasa ako ng maraming papers about GABA and food, blah, 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 blah. And I came across with like diseases na din, like, oh, okay. And then we talked about it, and then blah, 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 blah. And then, ang tagal. Actually, ginawa ko itong review paper na ito like since we were still in the Philippines nung na-lock tayo sa Philippines, na-lockdown tayo sa Philippines. And then natapos lang namin siya last year. So 2021 to 2023. So ang haba ng na preparation time. Mm. So yun, and yeah, I think yung pag-ano lang talaga parang grabe yung critical thinking skills siguro ang kailangan to come up with this kind of to come up with a review paper kasi nga ang dami ng mga papers out there regarding GABA and brain. So what can you give to the research community na bago? Yun talaga yung parang pinaka-importante when you're making a review paper. Kasi sa research article, parang ano siya, um, meron na kasi tayong hypothesis eh. 'Di ba meron na tayong hypothesis na, Mm. ganito yun, blah, 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 blah. So, parang yun yung maga-guide sa'tin kung saan tayo yung sa direction ng research natin. But with this review article, gano'n din naman, pero from time to time, may mag-aano talaga, may lalabas na bago na somehow similar na sa paper mo, and then so parang you need to make like something new para hindi siya maging katulad sa kung ano yung andoon sa research ng iba, gano'n, I think. Bakit niyo po napili yung GABA? Is it something na ginagawa niyo na nung nasa Pilipinas or ano na, dito na pagdating niyo sa Japan? Oh, yeah, yun ito ay bago actually for me. Bagong research siya for me.
Pero I somehow get like parang may konting alam na din ako sa GABA because my minor during my master's was chemistry. So we had like about the metabolism and stuff. So sa mga about biochemistry. So yun, meron akong idea about GABA pero hindi ganun ka ka deep. Very shallow lang yung understanding ko about GABA. And then ito yung ginawa ko dito because actually, it's part of the project of my sensei, and no, wala siyang student na magte-take over about her brain research because it's bagong research niya din to. So, and then and then when she offered me two topics, actually, nag-offer siya ng two topics, brain or muscle. But I'm not into the muscle part. I got interested with the brain kasi parang ano talaga siya, parang mahirap at the same time exciting. So yun yung Hmm. yun yung reason, ito yung path na inano ko, kinuha ko na path for my research because sa offer ng sensei ko. Ayun. So, since pinag-uusapan na natin yung GABA, can you share po ano yung naging findings niyo dito sa study niyo? Paano napo-produce yung GABA and ano yung effect nito dun sa brain function natin? Hmm, there are many possible ways paano mag-produce ng GABA sa brain natin. I mean sa body in general. So first ano siya, actually pwede tayong makapag-induce ng GABA production in our body by eating probiotic-rich foods. So, like yung mga Yakult, yogurt. So tama yung kasabihan na Yakult everyday, okay? Kinda, yes. So, Bibili yeah. na ako ng Yakult. And then, dito sa Japan, di ba common din yung GABA? I don't know if nakita mo siya sa Hindi ko alam. supermarket. Like, if you buy banana, sometimes it has GABA. As in, nakalagay talaga yun na Sa gano'n, banana GABA, package, may blah, blah, GABA. blah. GABA lang, Ah, GABA. May okay. may sign na GABA. So that banana is rich in GABA kasi parang may ginawa sila to produce more GABA in banana. Yung ganon. Oh, okay, So okay. so first is like the diet. So hindi lang siya probiotic foods. Pwede din yung mga fermented food products actually. So like the kimchi, so yung mga sauerkraut, ganyan, anything fermented as long as hindi nag-undergo ng heat process yung fermented product. Kasi kung hindi na siya matatawag siguro na may probiotic yung fermented product if mag-undergo siya ng heat process kasi 'di ba namamatay yung mga bacteria. And then what makes the product fermented is because of the action of bacteria, right? Kasi andun yung bacteria, nagpo-produce siya ng mga lactic acid and other stuff. And nagre-produce din yung bacteria, yung mga good bacteria. So yun. And then also that like GABA supplements, pwede mo siyang like especially sa Japan, ang daming GABA supplements dito. Kasi nga may health significance yung GABA. And so yun, Hindi I ko think napapansin yan. Anong really. nakasulat? English letter siya or katakana? English, English. English? GABA, like Tingnan GABA. ko nga. Like Tingnan ko even nga yung mga chocolate, binibili ko sa grocery. even meron silang chocolate na GABA for sleep. Oh, okay. Mm. GABA for sleep kasi nakakapag-relax siya sa body, yung GABA. So yun, kaya nakakapag-induce siya ng sleep. Yung ganon. And then, because of what we're eating, so siya, nakaka-change din siya sa bacteria composition ng tiyan natin, ng gut. So like for example, if you eat a lot of fiber-rich foods, so tendency is that dadami yung mga good bacteria sa tiyan natin kasi yung fiber is one of the diets of bacteria. So dadami yung mga lactobacillus, yung mga
Bifidobacterium na known sila na GABA producers. And then once they produce once they produce ng maraming GABA sa gut natin, so pwede siyang mag-pass through, pupunta siya sa brain. So there are pathways like the vagus nerve. So it's very technical. I know, sorry. So meron kasing parang nerve na nagko-connect doon sa intestinal lining natin directly doon sa brain. So pwede mag-pass through doon yung GABA molecule and tataas yung GABA production sa brain. So ganon. And then, kasi, well, chinek ko din kasi yung paper mo kasi na medyo interested ako. May nabanggit ka doon na effects din about sa mga depression, anxiety. Yes. So, paano siya? I mean, can you explain like paano siya? Ano ba yung tamang wording? So ibig sabihin ba the more na kakain yung isang tao ng food na mataas yung GABA content, mas mababa yung chance na makaka-experience siya ng mga mental health issues like itong ang mga depression, anxiety, ganun. Yes, most likely. Pero yes, oo. Kasi yun nga, ang daming papers na nagsasabi na itong mga mostly mga brain disorders or brain diseases ay mayroon siyang imbalance na mga neurotransmitters. So, many papers din na nagsabi na yun nga, yung GABA is one of the neurotransmitters na nagkaroon ng imbalance. That's why they're experiencing depression, anxiety, like Alzheimer's disease, yung mga Parkinson's disease, and epilepsy. So yun. Pero bear in mind na when we eat GABA-rich foods, na hindi siya 100% na kung ano yung GABA content doon sa kinain natin, yun din yung GABA content na pupunta talaga sa katawan natin. Kasi merong enzyme na nagka-cut or nagba-block or dinidegrade yung GABA na yon. There are a lot in the liver. Um, So, hindi talaga 100% kung ano yung kinain natin na GABA o gaano kadami yung GABA na kinain natin, yun din yung GABA na pupunta talaga sa katawan natin. Kasi may hydrolysis or degradation na nangyayari sa sa katawan natin. So, yun, malaking factor talaga yung kaya sinabi namin sa paper namin na postbiotic yung GABA because isa siya sa mga compounds na nire-release ng bacteria sa tiyan natin. So yun yung doon kami nag-focus lang yung ability ng bacteria na mag-produce ng GABA and how it affected mental health. Ganon. So yun. Kasi maraming mostly nagki-claim na what you eat na maraming GABA ay mag-increase din yung GABA level mo sa different parts of your body. So, isa siya sa parang false false info, I think, or parang hindi siya ganun ka-nice na info na ganon, na kung ano yung ipapasok sa katawan mo, yun din yung matatanggap talaga ng katawan mo, yung especially the quantity or the level. Ayun pala. Kasi kanina nabanggit mo na during sa pag-review mo ng literature, may mga conflicting ideas. Tapos ito nga nabanggit mo yung isa dun sa common na misconception. So dun sa literature, kapag may na-encounter kayo na ganito mga conflicting ideas, paano nyo nire-resolve kung alin yung tama, alin yung mali? Is it something na mas madaming papers na ganito, so ito probably yung tama, or may other way para based on what we're doing or what we did sa review paper namin, mostly nag-rely kami sa quantity ng nagsusupport ng ganitong idea and then other idea. So ganon. And then we somehow check, like for example, the actual research
nga ginawa ko dito regarding this topic, ano din talaga, may impact talaga yung bacteria doon sa brain composition ng GABA. So, chineck namin kung ano yung mga bacteria na yon, and then kinorelate namin doon siya sa sa GABA sa brain, sa different areas different region ng brain na may GABA. So yun, nakita namin na, meron pala talagang impact yung bacteria doon sa level ng brain GABA. Kasi nung chineck namin doon sa research namin, yung GABA composition sa tiyan, hindi siya gano'n kataas, even significant. Hindi siya significantly different from our treatments actually. But when we check the brain, doon namin nakita na, okay. So kaya chineck namin yung bacteria. Kasi doon nga, based doon sa review of literature namin or sa review article namin, na isa yung bacteria sa mga possible mediator sa gut-brain axis. Ayun. So, ito ano lang 'to, hypothetical question lang 'to. Kasi nabanggit mo kanina, yung main na method ay parang quantity nung mga na-publish articles supporting that idea. So, for example, dun sa study nyo may 10 articles kayo na reference, tapos nagkokontrahan yung ideas na yon. So, may 6 na supporting one idea, tapos may 4 na supporting the other idea. What if yung ibang articles hindi nyo lang pala nabasa? Paano nyo i-argue yung naging conclusion nyo? I mean, yung conclusion naman namin, hindi naman siya ganun ka-strong talaga. May mga may naman na mga word or possibly, yung mga ganon. So, parang somehow, safe na conclusion din siya na hindi siya ganun ka-strong kasi hindi naman ganun pa ka well-supported talaga yung claims namin. So yun. I think ganun yung way namin. Kaya parang somehow careful lang sa wording lang wordings palagi. namin. Yeah, oo. Kasi it might come off very strong or ganon. Oo nga, na-experience ko din yun sa mga mga articles na pinapasa ko. Like minsan may word ako na sasabihin na this is correlated with ganito. Tapos sasabihin ng reviewer, please avoid using the word correlated kasi hindi ka gumawa ng statistical analysis. So kailangan mo maghanap ng separate word like correspondence, good correspondence, mga ganun. Or may associate with ganyan, di ba? Very strict wording. Ayan. Yes, actually. O kahit nga sa paper din namin, parang, your claim is too strong. Please lower down the tone. Okay. Yung mga ganyan. Grabe pala talaga may impact talaga yung words natin. Ayun lang. Additional share lang sa mga viewers and listeners na in the stage na nagsusulat ng mga articles nila. Very careful tayo sa mga wording kasi mabilis siya ma-misinterpret. Yes. Yung mga kiniklaim natin na wala namang support doon sa research natin. So, careful talaga. Ayun. So, dito pala, yung sa research na to, kasi review article siya. Yes. Anong klaseng funding yung kailangan to do this? Mga mga journal subscriptions, mga ganun. Yun nga din, parang nung nabasa ko yung mga guide ko, hala, paano yung funding? Hindi ko alam yung funding. Kasi nakalagay doon sa namin, sa review article namin na no funding was like blah 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 ganyan. Kasi wala talaga siyang funding. Like kami lang talaga ng sensei ko yung nagsusulat, and then one other professor helped us like polish everything. So when it comes to funding dito, parang I think may funding yung sensei ko for publication. That's why na-publish siya doon sa journal. Yeah. Yung mga processing fee, no? Yes, yung processing fee na hindi natin alam kung saan kukunin, especially if you're from the Philippines kasi hindi siya nababudgetan. Karamihan hindi siya nababudgetan yung publication fee. Saka I think yung malaki talaga dyan na
na part ay siguro hindi natin siya napapansin kasi dito tayo sa Japan yung mga journal subscriptions. Mm, Kasi mahal din yan eh. Tapos actually, yung universities na yung bahala sa pagbayad ng mga ganun. magbayad. Meron nga sila sabi nga ng professor ko na, "Oh, don't worry because we have 30% discount from the journal." Ka, "Huh? How come?" Tapos yung discount na kahit naka-discount sobrang mahal pa rin Mahal eh, pa no? rin, yes. Ilang libong dollars, US dollars. $1,500 pa rin yan. Exactly, ang mahal pa rin, Diyos ko. So, Sa yun. Pilipinas mahirap pa rin siya kahit naka-discount nila. Ayun nga. Parang 2 buwan mo na nasweldo yung katumbas niya. Exactly. Kaya yun nga 'no, kung magre-research ka talaga, I mean kung magkakaroon ka ng project sa Philippines, dapat mag-allocate din talaga ng budget for publication na Mm, funding. Parang for publication fee, ito dapat i-allocate natin like mga ₱200,000 for one mm. paper, ganyan. Kasi ang hirap talaga maghanap ng mga legit na, I mean hindi naman, yung parang, reputable at prestigious journal na libre. I mean, may bayad na talaga lahat. Then may mga ano na well, sa Pilipinas may ano naman, may mga free na options. Tulad na lang nung ano, Yung I think PJS, yung sikat talaga yung PJS, yeah, yung PJS. Philippine Journal of Science. And Mhm, para sa mga viewers, yung PJS, ito yung oldest na science journal sa Philippines. hmm. 1900 early 1900 siya nag-start eh, kung tama yung pagkaalala ko. And then ano yun, under DOST talaga siya. Yeah, the So rest. very reliable siya na journal na tapos libre lang mag-publish. Yeah, tsaka So ayun, Scopus so Index din siya, which is oo. really good. Yeah, kasi Yung mga naka-publish din ako last time, kaya, "Oh, that's oo, good." ako din. Tapos maganda din yung naging ano ko dun, review experience. Yes, parang somehow nagbigay siya ng idea sa'tin kung paano yung ano talaga 'no, paano yung Oo, actual na pag pag after mag-submit, ito talaga yung dadaanan mo bago ma-publish yung paper mo. mm. Yung mga naniningil kasi ng mahal, ito yung mga Q1, Q2 na journals na tinatawag, eh, yung mga upper percentile na mga journals. Pero Yes, this is not to say na yung PJS ay low quality journal siya. Um, ano lang talaga, may mga journals lang talaga na naniningil ng mataas na amounts kasi for them isang way din yon para maiwasan yung mga nagsasubmit ng mga walang quality na papers. So parang ano daw nila yon, pangtaboy ng mga ano ng ng ibang mga tao ibang yung mataas tao, na fee. true. Yung kagandahan sa PJS ay by the way hindi pala ito sponsored ng ano, Hindi sponsored ng baka PJS. baka isipin niyo pino-promote namin. Ano, maganda maganda din yung experience sa PJS kasi strict din sila dun sa authorship, 'di Yes, ba? Kasi 'pag na-accept yung paper mo, madami kang pipirmahan na documents na, ay si ganitong author talagang nag-contribute siya for this paper, ayun. Madami kayong ipapasa ng mga gano'ng documents which ano, para ma-ensure din na lahat ng authors nag-contribute sa may paper. Sa ibang contribute. mga journals hindi nila yun ginagawa, eh, Mm. ayan. May mga ghost authors talaga. Ayun, going back dito sa paper ni ano, Sir Jason, can you share po ano yung mga challenges in writing well, kanina nabanggit niyo nga yung ano, mga yung dami ng articles and yung mga conflicting ideas na kailangan i-resolve. Can you share din po ano yung mga other challenges and yung mga yung worst and best na experience niyo in doing this study? Hmm, I think isa sa mga challenges ko kasi nga parang long process yung paggawa namin ng review article na ito. So parang, kasi karamihan ng mga references ko na nilagay nung una is around 2021. And then when we submitted it to the journal, sabi nila, "Parang parang dated na yung mga review articles, yung mga Grabe.
Parang parang 3 years ago lang luma na. oo, parang sinabi nila, "There's a lot out there." Like yung mga ganyan, sinabi talaga ng reviewer na, "Mag-add pa kayo ng mga bagong literatures kasi may mga bago ng lumabas." Okey, kaya nag-add na naman kami para lang ma-satisfy lang talaga yung ano nila, yung kung ano yung gusto nilang ipalagay doon. Pero yung iba, yung nag-ano din kami, gina-justify din namin na parang wala na kaming mahanap kasi ginamit yun, meron kasi kaming parang keyword, parang mga keywords na ginagamit to search Mm. sa mga search engines like, PubMed and, Google Scholar. So, parang fini-filter din talaga namin kung ano yung puwede lang talaga naming gamitin based sa kung ano yung objective namin for the paper. So yun, parang yun yung struggle kasi nga ang daming mga matatandang mga papers na and then somehow hindi nila masyadong inaano kasi well, in academia gusto nila na may mga bagong bagong info, updated lahat kahit yung info naman na yun is galing pa sa kinanuno-nunuan nung kung ano yung meron, 'di ba? Yung mga ganyan. And then that's Okay. frustrating actually. So Yung yun, yung isa-cite mo na 2021 paper, yung sinite nila yung luma na paper, parang gano'n. oo, gano'n. So parang mga ancestors natin or nila, yung mga ganyan. So yan yung parang isa sa mahirap na for me. I don't know about you or other researchers, pero yun talaga. I mean, review of literature is Mm. difficult. So yun, and then, ano pa ba yung mga challenges ko? Um, yeah, yung challenge din na yung sa writing style ng professor ko and sa professor ko talaga and then sa'kin parang magkaiba kami ng writing style so I need to adapt also kung ano how she wants our paper to sound like or yung yung Mm. yung storytelling kung ano talaga. So parang Mm. yun din, parang hindi naman siya gano'n talaga ka-challenge pero I think it's one of the important factors na kailangan natin i-consider when we do collaborative, research work, even in review article. So, yun, dapat mag-meet halfway talaga. Mm. Yung ganyan. And I think the good part here is like, the good part dito sa kung ano yung ginawa ko is parang na-improve yung ano ko, yung literature searching. Mm. Kasi nga tinuruan din ako ng professor ko kung paano talaga mag-search and then paano talaga ma-filter kung ano yung mga paper na dapat natin kailangan. Aside from the fact na kailangan mo talagang i-open yung paper or basahin yung Mm. pinaka-abstract ng paper na yon and then if you find it very interesting, you go to the result and to the result kung relevant ba talaga siya sa kung ano yung ginagawa ko. So yun, parang dun nag-improve ako dun na part as a researcher. Ay, speaking of reading pala, ngayon ko lang Mm, naisip, kasi 'di ba sumisikat ngayon yung mga AI tools yes. para basahin yung mga articles tapos tanungin mo lang yung AI kung ano yung sinasabi ng article. Sa Mhm. case mo ba, binabasa mo talaga siya isa-isa or ginagamitan mo ng AI para mas mabilis yung pagbasa? And reliable ba gamitin yung AI Yeah. when it comes to to Okay. For this me, kind of research? I think for me, I'm like the old school one. Binabasa Same, ko same. talaga siya, binabasa ko talaga Oo. siya, like old school, like from the abstract and then if I think ano talaga siya kailangan basahin yung result, pupunta talaga ako ng result and then chine-check ko muna yung methods din kung okey ba yung method, ganyan. So ano ako, old school, but Mm. I mean, somehow ginagamit ko din yung AI but not for summarizing the paper. Mm. If yung ano ko lang parang to to narrow down my idea or my thoughts, regarding a specific topic, nag-a-AI ako or nagcha-ChatGPT to be exact. ChatGPT yung ginagamit ko na, "Okey, what's your take on this one, blah, blah, blah." Ganyan lang and then but I will not rely talaga sa kung ano yung sinasabi ng AI. Mm. Pumupunta pa rin ako sa mga papers talaga. I still go back to the papers and then Mm. check if the claims ng AI is in line talaga doon sa magko-coincide siya sa kung ano yung existing na na reference, ganyan.
And I think important siya na skill sa isang researcher yung talagang pagbasa and i-compile mo lahat ng nabasa mo into a idea, parang ganun. Kasi kung Yes, yung nagre-rely ka lang sa AI, ano yung labas parang hindi ka marunong mag-isip. Well, for me parang ganun. Kung nagre-rely ka lang sa AI, parang hindi ka marunong mag-isip on your own. Whereas mm, kung ikaw yung nagbabasa ng ganun kadami na articles and then ano ipo-process mo ka siya in talaga, your head, mapapractice mo talaga yung critical ano, thinking. critical thinking, ayan. Yes. So yun. And then hindi mo din siya mai-explain if galing AI yung mga nire-research mo. Hindi mo Oo. siya mai-explain in like in simple terms. And then like that's the problem of the research and like general audience, right? Na paano mo sila mag paano mo ma-translate mo yung research result mo sa mga non-specialist na mga Mm. tao. So I think nagka-come in din diyan yung parang yung critical thinking skills mo din kung paano mo siya yung mga analogy thing, kung paano siya Mm. i-relate sa simple things, blah blah blah, para mas maintindihan ng mga ng general audience, ganyan. And then dito sa paper nyo, at what point na na-realize nyo na ay yung review natin okay na, pwede na natin siyang ipasa sa journal? Okay, to be honest, parang, um, nung napag-usapan namin sa parang sinabi niya na, "I think it's good." And then, yeah, because I'm so tired already, sensei. Like, I mean, like, we already exerted a lot of effort dito sa paper na 'to, so I think it's about time to submit, yung mga gano'n na mga chika namin ng professor ko. So, gano'n. And Parang then rabbit hole din kasi siya, 'no, 'pag na-enjoy mo na yung 'pag yes. na-enjoy mo na yung pagbabasa about it. So yun parang napagod na din kami, and then parang maka-move forward na din kami sa ibang paper namin. So, sinabit na namin siya. And then like thankfully, ano naman, na-ano din kami, na-happy din kami, like worth it din yung parang long process of crafting the review paper, kasi nga parang hindi kami nag-expect na yung feedback ng mga reviewers ay mild lang talaga siya, like minor revision lang talaga yung ginawa namin, and then Nice, nice. knowing the fact na Q1 siya, and then like it's actually the NPJ is under nature. So parang, Mm. like na-shock din yung sensei ko, "Really? Like, Vita, I'm surprised, sensei." Yung mga gano'n. So parang ano din, parang, "Ay, at least na ano yung hard work namin, yung mga effort na pay off." Mm. Ito yung mga proud moments na upon first submission ta's yung balik ng reviewer recommended with minor revision, mga gano'n. Ta's, Yes. "Ay salamat bawas trabaho sa susunod." Pero yun nga, I mean, hindi naman talaga minor revision yung sinabi nila doon sa paper namin. Major yung sinabi, but when we check the comments and suggestions, parang minor lang naman. So, Minor. so sabi ko na kaya sabi kaya nag-usap kami ng sensei ko na, "I think it's minor, sensei, because I think we can do it like blah blah blah." Blah. Yeah, yeah, I was so shocked, like ganyan, okay. So para sa amin like it's minor because kami yung gumawa. Yung gano'n. But for them, it's major. But it's okay, at least na-accept pa rin siya in a way. Hmm. Pero dito ba sa mga review papers may hinahanap ba sila na cut off ng number of references or wala naman? Meron actually, pero parang ni-recommend nila na, for example dun sa journal, ni-recommend nila parang 100. Pero yung Oh. sa amin almost 150 ata yung pero Grabe. wala silang sinabi na 150 yung ano namin, hindi siya napasama doon sa mga comments. I mean, in-accept talaga parang suggested lang nila na 100. Mhm. Tapos And on average, yung isang article gaano mo siya katagal binabasa? depende sa kung ano yung gusto kong makuha na information. At depende din siya sa kung nasa mood ako na i-digest yung mga Ah. binasa ko. 'Di ba parang may factor din Oo. talaga siya kung nasa mood ka ba na magbasa or hindi. So usually mga 1 to 2 days. Pero I mean like I can read maybe like 2 or 3 like whole full article reading
like understanding, blah, blah, blah. 2 to 3 articles in a day, yes. Mga ganyan. Pero dito sa review article ko parang mostly ano lang talaga, kung ano lang talaga yung goal ko na kukunin na info from that paper, yun talaga yung hinahanap ko. Yun lang, gano'n. Can you share some tips sa mga ano natin, sa mga viewers kung paano magbasa ng paano magbasa properly ng mga articles? Hindi ko din alam. Kasi wala akong fina-follow na rule actually. I just follow what I feel. Pero based on my experience, of course, we go for the overview. So that's from the abstract. So ano, nag-a-abstract muna ako, tinitingnan like doon sa background, tinitingnan ko ano ba yung gusto nilang i-address na gap or issue na gusto nilang i-address. And then then doon sa objective i-state nila 'di ba kung ano yung pinakagusto talaga nilang gawin with the research. And then check ko din kung yung method na present nila would answer the objective or would answer the gap na ni-raise nila sa background, gano'n. And then check the result kung result dun sa abstract kung okay ba siya or hindi. And then if I find it very interesting and then they found another interesting findings, so dun pinupuntahan ko talaga yung pinaka-result. And then yung discussion hindi na masyado. Pero doon sa interesting na part na interesting findings nila, well, binabasa ko doon sa discussion bakit ganito, ganyan, blah, blah, blah. To somehow, um, parang maano talaga yung pinaka-research nila, makuha ko talaga yung pinaka-research nila. So, ganun lang ako, wala akong 'di ba parang may mga methods na paano talaga Oo. magbasa magbasa ng paper. I don't know about you, pero ganun ako magbasa. Same din. Depende well, for me nakadepende din siya kung ano yung target ko, kung interested ba ako sa methods or dun na sa results niya, parang gano'n. Hmm. Oo, Kasi kasi may iba mababasa. na focus sa methods, yung iba focus din dun sa findings lang. Hmm. Kasi makibabasa mo din naman sa result sa title nila 'di ba kung interesting or hindi. And then malalaman mo Mm. dun kung saan ka saan saang part ka gusto mag-focus. Mm. Gano'n ako. Parang nagiging judgmental ako dun sa title and then, parang Oo, and then yeah, oo. go to the results and methods, ganyan. Ganyan lang. Mm. Mm. Ayun. So, moving forward with this Hmm. research, ano yung mga future plans mo, dito sa GABA GABA research? Ayun, actually, natapos na namin yung research namin. I mean like meron pa rin naman ako mga experiments na ginagawa kasi nag-identify kami ng specific food factor. So, prebiotics. So, it's like a fiber. So, ginamit namin siya doon sa normal nga mice. And then, we found na yun nga, nag-i-increase siya ng GABA sa brain through the action of the bacteria sa gut natin. So, now, we worked parang minove forward namin siya doon sa kung ano yung impact ng diet na yun doon sa disease. So we use an Hmm, epilepsy model mice and we're very happy with the result. okey. Yung daga may epilepsy? Yeah, we induced epilepsy to mice. Paano yun, Yes. nanginginig, I mean, Yes, sorry sa nanginginig ano, talaga siya. Like nanginginig din yung nagkaka-seizure mice? siya. Yes. We injected like a certain chemical that would uh nagcre-create ng manifestation ng seizure, ganyan. Ah, So, interesting. gano'n, chineck Mm. namin and then chineck namin yung brain, mostly sa brain kasi it's a brain disorder. So, chine-check namin yung mga genes ng brain if na-affect ba siya, blah, blah, blah. So, yeah. So, yun yung parang last part ng research na 'to na related sa paper na 'to. So, gano'n. Yun yung ginagawa namin now. Yes. Ay, question pala. Yes, yes. Ang dami kong mga random na naisip. Oh, it's okay, it's So, okay.
sa daga ginagawa yung experiment, paano mo siya ngayon mako-correlate yung effect niya sa tao? Well, that's the another issue na din kasi I mean, ginagamit natin yung daga kasi like like physiologically and morphologically almost the same siya sa humans. And yung 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 time na yung processing time, like for example, na sa pinapakain natin sa daga, mas mabilis siya. So, makikita natin agad yung result like in a span of like a month, may effect na yung pagkain sa kanila, blah blah blah, blah blah blah. Kasi yun nga, maliit kasi sila. But what whatever results that we have in mice model, that somehow hindi siya na-a-apply sa humans. Iba yung reaction ng human body. So, I mean, because the mice model is like a preclinical trial. Mm. If I'm correct, it's like preclinical trial, and then yung humans like yun na yung clinical. So mostly hindi magkakatugma yung result ng mice model doon sa actual humans. Pero marami din naman na ano talaga siya na yung kung ano yung result sa animal model, gano'n din yung result sa human clinical trial. So yeah, I don't know about this research sa kung anong ginagawa namin, pero meron nga akong nababasa na itong prebiotic na 'to ay nakaka-affect talaga sa brain compound, like other brain compounds. But this food factor that is specific to epilepsy, wala pang gumagawa. Kasi ibang food factor yung ginagamit nila, and this one is like I think this is the novelty part of my research, and it's good. Mm. It's working well so far. So, yes. Do you have any advice sa mga aspiring researchers? Kasi aspirant din tayo before, even until now, we're still an aspirant. So, parang just maybe like cliche as it may sound, pero ano talaga, like we have to work hard for our dreams talaga na kasi hindi natin maano natin yung mga goals natin if we don't work hard for it kasi nothing worth having comes easy. So we have to undergo challenges para makuha talaga natin kung ano yung gusto natin. So ano lang, be determined, be Mm. persistent, and focus on your goals. Yun lang. Before we let you go, sir, do you have anything to promote? Wala naman. Wala akong Social YouTube. media? I mean, yeah, you can follow me on Facebook. Just look for my name, Jason D. Braga. And also on Instagram if you like. So, yun lang. So dito na nagtatapos yung episode natin for today. Maraming salamat, Jason, sa pag-share ng yung time and expertise sa episode natin na to. Thank you. Thank you, Sir Paul, for also like, for considering me kasi iba talaga siya sa kung ano yung scope ng ano nito ng channel ninyo. Hindi, kina-cover naman namin lahat ng tawag nito, lahat ng types ng mga articles. Mm. Hindi lang yung mga regular articles. Ayun. Yeah, but the specific area of this one is like something new talaga sa field niyo, 'di ba, I think? Yeah. Ayun. So Ayun, maraming salamat thank sa you. lahat ng mga nanonood at nakikinig. See you everyone sa next episode ng Behind the Science Podcast. At kung may kakilala kayo or gusto nyo rin mag-share sa susunod na mga episodes, scan nyo lang ang QR code at i-fill up yung ating Google form. Ayun lang. Maraming salamat and see you everyone sa next episode. Thank you.